Tila nasobrahan sa pag-swipe ng kanilang credit card ang mga Pinoy. Ayon sa isang pag-aaral, ang average credit card debt ng isang Pilipino ay 4 times higher ng kanyang monthly income. So paano niya ito babayaran? Alamin sa agenda report ni Sujin Kim. Umabot na sa critical risk level ang credit card debt sa Pilipinas. Ito ang babala ng bagong ulat mula sa Roshi Pte Limited, isang fintech firm sa Singapore. Ayon sa Roshi, ang karaniwang Pinoy na may credit card ay may utang na mahigit 4 times ng kanyang buwanang sahod. Isang level na itinuturing ng delikado dahil ang ganitong degree ng pagkakautang ay maaaring maging sanhi ng isang chain reaction. Hindi makakabayad, lolobo ang interes at sa bandang huli, default. Sa 12 bansa na sinuri, top 1 sa may pinakamalaking utang ang mga Pilipino. Nahigitan pa natin ang Indonesia na may 338% at Malaysia na may 262%. Kung titignan ang pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umakyat nga sa pinakamataas sa loob ng 5 buwan ang antas ng bad loans sa bansa. Noong Abril, nasa 3.57% ang non-performing loans ng mga bangko o ang mga loan na hindi nababayaran on time o hindi nababayaran at all. Isang double whammy sa ekonomiya. Mas maraming tao ang nababaon sa utang at mas maraming bangko ang maaaring malagay sa peligro. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng lumalalang utang ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng utilities. Or things that come, every month, that you'll have to pay, which means to say, there might be an impact. Let's say, inflation is becoming a problem when things are getting more expensive, very hard to manage your finances and pay off things that regularly are billed to you, being forced to borrow to pay for utilities, or your monthly cell phone bill, phone bill, electricity. 4 times what you earn in a month is quite big. I don't know how people will be able to manage that. Anya, posibleng makalusot ito kung may mga side hustle. Pero kung sa sweldo lang aasa, tiyak na kailangang magbawas na magpapabagal din sa growth ng ekonomiya. Okay, at some point, they will have to cut down on spending. On a macroeconomic scale, people might have to resort to austerity, which would dampen spending, consumption spending. Pero para sa Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines na si Emmanuel Leico, hindi naman ito basta-basta dapat ituring na krisis. Dahil anya, hindi kasama sa estimasyon ng Roshi ang OFW remittances na umaabot sa $3 to $4 billion kada buwan. Credit card receivables, I will be concerned if the non-performing levels or the credit card defaults would really be significant. Right now, they're just saying at about 4% based on the Credit Card Association of the Philippines. So they're not really raising red flags yet. No, in fact, they're saying that they are even less than 4%. But when they exceed 4%, that is something that would start them moving also or taking action that they have already in their portfolio. Kaya bagamat mataas ang utang, may pambayad pa rin ang ilan sa pamamagitan ng income plus remittances. Ang panawagan ni Leico, hindi pa man krisis, dapat nang mag-ingat. Right now, to sound off an alarm that we are at a critical level, I think that is not timely. But at the same time, that could be a good basis to educate the Filipino borrowers not to exceed your borrowing capacity on a monthly basis. Sa pinakahuling tala, nasa halos kalahating trilyong piso pa rin ang allowance ng mga lenders para sa credit defaults. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.